Pinoy, may 1,000,000 ka. Spin it, win it! Mga sakay ng dalawang sasakyang hindi nabigayan sa kalsada po sa Valenzuela nagkainitan na nagbatuhan. Ang detalye sa exclusive report ni Mark Zambrano. Nauwi sa karahasan ang simpleng kaso ng di pagbibigayan sa isang kalsada kahapon sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Ang sangkot sa insidente, isang asul na pickup na may plakang ZKC 127 at isang sports utility vehicle o SUV na may plakang ZCP 283. Ginagawa ang kalsada sa naturang lugar kaya isahan lamang ang pasok ng sasakyan sa kalahati na nadadaanan. Sa video na nakuha ng GMA News, makikitang nakabalagbag na sa bangketa ng kalye sa harap mismo ng barangay hall ang pick-up. Habang kasalubong ito ang SUV, dito na nagkainitan. Agad bumaba ang mga pasahero ng SUV, pero hindi bumaba ang driver ng pick-up. Sa galit, sinipa ng isang lalaki ang pick-up hanggang tuluyan ng nag-umapaw ang karahasan. Tinangka ng pick-up na umabante paalis, pero binato ang windshield nito ng pasahero ng SUV na humarang sa sasakyan. Matapos tila ma-corner, biglang umatras ang pick-up at sinuyod ang SUV. Maging mga bangko at mesa na nakaharang sa ginagawang kalsada, nagtalsikan. Dito na nagliparan ang mga bato mula sa mga galit na taong bayan. Nakabuelo naman ang pick-up at biglang umarangkada paalis. Pero halos sagasaan ang mga tao sa gilid ng kalye. Ayon kay Aniceto Gapasin, staff ng Barangay Hall, ginawa nila ang lahat para maapula ang sitwasyon. Sa ngayon, patuloy pa rin iniimbestigahan ng barangay ang kaso. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Tigas ng tao yan. Pareho na sila. Hindi, yung isa. Ryan Viloria, wagi laban sa Amerikanong si Omar Soto. Dalalo siya sa pamagitan ng split decision. Aminado naman ang The Hawaiian Punch na nahirapan siya sa agresibong estilo ni Soto. Napahanga naman daw si Soto sa ipinakitang disiplina ni Viloria. Kung mabibigyan daw ng pagkakataon, gusto raw sana niyang makalaban muli ang The Hawaiian Punch. Donito the Filipino Flash Donaire Jr. wagi rin naman kontra sa Amerikanong si Hernan Little Tyson Marquez. Sa Puerto Rico po idinaos ang laban ay sa ulat ng philboxing.com nanalo si Donaire sa pamagitan ng technical knockout matapos niyang mapatumbas si Marquez sa round 8. Dahil dyan, manatili kay Donaire ang WBA Interim Super Flyweight title. Matinding pagbaha sa Mexico patuloy na nagpapahirap sa mga residente. Matapos po kasi ang hagupit ng Hurricane Alex noong nakaraang linggo, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha sa ilang lugar doon. Kabilang na riyan ang ilang bahagi ng border ng Mexico at Amerika. Kaya naman naglalakad na lamang ang mga gustong tumawid sa border. Daan-daang residente na ang napilitang lumikas dahil sa matinding baha. Isang eroplano nag-emergency landing sa Brazil dahil sa bomb threat. Ligtas naman ang mahigit 400 pasahero at 18 crew members nito. Ayon sa tagapagsalita ng Air France, itinawag ng isang babae ang bomb threat sa International Airport ng Rio de Janeiro sa Brazil. 30 minuto matapos mag-take off ang eroplano. Wala namang natagpo ang bomba sa eroplano. Heatwave nararanasan ngayon sa ilang bahagi ng Russia at Poland. Mula sa malamig na panahong nakakasanayan ng mga tao roon, matinding init ang nararanasan ngayon doon. Sa Moscow, pumalo na po ng 32 degrees Celsius ang temperatura. Nalagpasan na nito ang record high na 31.6 degrees Celsius na naitala noong 2001. Sa Poland naman, naglalaro ang temperatura mula 26 degrees sa silangan hanggang 33 degrees naman sa kanlurang bahagi ng bansa. Kaya't payo ng mga eksperto, laging uminom ng tubig at gumamit ng pananggalang sa init. Mas malalang heat wave tumama naman sa Iran. Umabot na po sa 40 degrees Celsius ang temperatura roon. Kaya ang ilang taxi palaging nag-overheat. Ang mga tao naman, kanya-kanya ring diskarte para lumamig ang kanilang pakiramdam. Dahil sa matinding init, nagdeklara ang kanilang gobyerno ng 2 araw na public holiday. Magsasara po ang lahat ng mga establishmento sa Tehran, ang kabisera ng bansa. Libo-libong biktima ng lindol sa Haiti nananatili pa rin sa refugee camp.
6 na buwan makalipas sa ang malakas na lindol, naging tahanan na ng mga biktima ang aviation camp na dating military airport sa Port-au-Prince. Inirereklamo nila ang hindi maayos na pasilidad at di ka nais-nais na pakikitungo sa kanila ng mga otoridad. Hindi raw malayong dumami ang bilang ng mga namamatay doon dahil sa maruming kapaligiran. Aabot sa mahigit 200,000 ang namatay sa killer quake. Mahigit 1 milyon naman ang nawala ng tirahan. Samantala, Spain nagwagi laban sa The Netherlands sa World Cup final match. Ito po ang kauna-unahang World Cup title ng Spain. 1-0 ang score matapos makabuslo si Andres Iniesta. Bago magsimula ang laro, kanya-kanyang gimmick muna ang fans sa pagpapakita ng suporta sa dalawang koponan. Sa isang simbahan sa The Netherlands, napuno ng kulay orange ang misang idinaos para ipagdasal ang kanilang national football team. Orange din po ang kandila, piano at maging ang abito ng pari. At ang mga suot na damit ng mga nagsimba, kulay orange. Sa South Africa naman, maagang dumating sa Soccer City ang fans ng Spanish national football team para manood ng final match. Ang ilan sa kanila may face painting ng Spanish flag sa kanilang mga mukha. Meron din mga nagsuot ng watawat bilang kapa at nag-costume bilang conquistador o Spanish soldier. Sikat na octopus sa Germany na si Paul, tumama po sa hula niya nga Spain ang magwawagi sa 2010 FIFA World Cup. Bago nito tumpak na nahulaan na ni Paul ang lahat ng 6 na laban ng Germany sa FIFA World Cup, kung saan 2 sa labang ito ay talo. At sa paghaharap na ng Spain at the Netherlands para sa kampyonato ng kompetisyon, nanalo nga po ang mga Kastila. Nanguhula si Paul sa pamamagitan ng pagpili ng tahong sa loob ng box na may flag ng magkatunggaling bansa. Alamin muna natin ang presyo ng isda, di ba pang lamang dagat sa ilang palengke sa Maynila. May live report si Susan Enriquez. Susan, nagmahal ba ang puset? Nako, medyo yung pusit ang bumaba ang presyo. Yan, so hindi natin alam kung ito may kinalaman dahil doon sa pagtataas ng red tide alert sa 6 na bahagi ng sa 6 na lugar dito sa ating bansa. Pero gaya po ng nabanggit ko kanina, hindi pa po nakakarating ang red tide alert dito sa San Andres Public Market sa lungsod ng Maynila. Kaya naman po tuloy ang bentahan dito ng mga seafood. At ang mga bagad ng balita dyan, hindi po nagtaas bagkos ay may